Okay, magandang umaga. Ang ating talakayan sa araw na ito ay ang pang-uring panlarawan. Ano nga ba ang pang-uring panlarawan? Ang pang-uring panlarawan ay mga salitang naglalarawan sa katangian ng mga pangalan at panghalip. Kapag sinabi nating naglalarawan, ibig sabihin ito ay ang mga salitang nagdi-describe, no? Ito yung mga describing words. So ano ang dinidescribe o inilalarawan ng mga pang-uring panlarawan? Inilalarawan nito o dinidescribe nito ang mga pangalan at panghalip, kagaya ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. So uulitin natin, no? Ang pang-uring panglarawan ay naglalarawan sa mga pangalan at panghalip. At sa pang-uring panglarawan, ginagamit natin ang iba't ibang pandama upang tayo ay makapaglarawan o makapag-describe. Ano nga ba ang mga iba't ibang pandama? Ito yung pandamang paningin, pandinig, panlasa, pangamoy, at pandama. Unahin natin sa paningin. Paano tayo maglalarawan ng isang pangalan batay sa kanya or batay sa iyong nakikita o paningin? Pagbabasihan natin ang kulay, hugis, laki, lawak, lalim, at babaw. Subukan nating gumawa ng pangungusap na may pang-uring panlarawan. Narito ang mga halimbawa. Kulay pula ang rosas na aking itinanim. Ulitin natin. Kulay pula ang rosas na aking itinanim. Ang pula ay kulay at ito ay makikita gamit ang ating paningin. Ang bola ni Lucy ay bilog. Ang bola ni Lucy ay bilog. Ang salitang bilog ay makikita natin gamit ang ating paningin. Ikatlo, malaki ang iniregalong laruan sa akin. Malaki ang iniregalong laruan sa akin. Makikita nating malaki ang isang regalo gamit ang ating paningin. Ang taniman ng buko ay malawak. Ang taniman ng buko ay malawak. Makikita natin kung gaano kalawak ang taniman ng buko gamit ang ating paningin. Kaya naman, ito ay naglalarawan base sa ating paningin. Maraming isdang makikita sa dagat na malalim. Maraming isdang makikita sa dagat na malalim. Inilalarawan ang dagat bilang isang malalim na dagat. Makikita natin ang lalim ng dagat base sa ating pandamang paningin. Maliban sa pandamang paningin, tayo ay makapaglalarawan rin base sa ating nalalasahan o panlasa. Makapaglalarawan tayo o masasabi natin kung ang isang pagkain ay matamis, maalat, matabang, mapait, maanghang at maasim. So tignan natin sila sa pangungusap. Ang candy na ibinigay sa akin ay matamis. Ang candy na ibinigay sa akin ay matamis. Inilalarawan sa pangungusap na ang candy ay matamis. Maasim ang manggang tinda ni Aling Josie. Maasim ang manggang tinda
ni Aling Josie. Inilarawan ang mangga bilang isang o lasang maasim. Ayaw ko ng maalat na pagkain. Ayaw ko ng maalat na pagkain. Inilalarawan ng pangungusap na ang ayaw niyang pagkain ay ang mga pagkain maalat. Ang luto ni nanay ay matabang. Ang luto ni nanay ay matabang. Inilalarawan sa pangungusap na matabang ang lasa ng luto ni nanay. Mapait ang ampalayang dala ni Hana. Mapait ang ampalayang dala ni Hana. Inilalarawan ng pangungusap na ang ampalaya ay mapait. Mahilig ako sa maanghang na pagkain. Mahilig ako sa maanghang na pagkain. Inilalarawan rito sa pangungusap na siya ay mahilig sa anong klase ng pagkain? Tama, maanghang na pagkain. Maliban sa paningin at panlasa, tayo ay makapaglalarawan rin sa pamamagitan ng ating pandama o sense of touch. Sa ating pandama, malalaman natin o mailalarawan natin ang isang bagay base sa kinis, gaspang, lambot, init, lamig, at tigas ng isang bagay. Subukan natin gawan ito ng pangungusap. Makinis ang balat ng mga sanggol. Makinis ang balat ng mga sanggol. Ibig sabihin, inilalarawan ng pangungusap na ang balat ng sanggol ay makinis o smooth. Ang sahig ay magaspang. Ang sahig ay magaspang. Inilalarawan sa pangungusap na ang sahig ay magaspang. Masarap humiga sa malambot na unan. Masarap humiga sa malambot na unan. Inilalarawan sa pangungusap na ang unan ay malambot. Ika-4, ang tubig sa takure ay mainit. Ang tubig sa takure ay mainit. Inilalarawan sa pangungusap na mainit ang tubig sa takure. Ika-5, ang inumin ay malamig. Ang inumin ay malamig. Inilarawan sa pangungusap na malamig ang inumin. Matigas ang batong inihagis ni Karen. Matigas ang batong inihagis ni Karen. Ipinapakita sa pangungusap na ang batong inihagis ni Karen ay matigas. Maliban sa paningin, panlasa at pandama, maaari rin tayong gumawa ng isang paglalarawan base sa ating narinig o pandinig. Ito ay base sa lakas, hina, taas, baba at tinis ng isang tunog. Gawan natin ng pangungusap. Malakas ang busina ng tren. Malakas ang busina ng tren. Inilalarawan sa pangungusap na ang busina ng tren ay malakas. Ang bulong ni Gino ay mahina. Ang bulong ni Gino ay mahina. Inilalarawan sa pangungusap na ang pagbulong ni Gino ay mahina. Ang langit-ngit ng preno ay matinis. Ang langit-ngit ng preno ay matinis.
Inilalarawan sa pangungusap na ang paglangit-ngit ng preno ay matinis. Maliban sa paningin, sa panlasa, pandama at pandinig, maaari rin tayong maglarawan base sa ating pang-amoy. Ito ay bumabase sa bango, baho, sangsang at halimuyak ng mga bagay. Gumawa tayo ng halimbawa. Mabango ang mga damit na nakasampay. Mabango ang mga damit na nakasampay. Inilalarawan sa pangungusap na ang mga damit ay mabango. Ang basura sa labas ay mabaho. Ang basura sa labas ay mabaho. Inilalarawan sa pangungusap na ang basura ay mabaho. Ikatlo, masangsang ang amoy ng patay na isda. Masangsang ang amoy ng patay na isda. Inilalarawan sa pangungusap na ang amoy ng patay na isda ay masangsang. Ikaapat, ang mga bulaklak sa hardin ay mahalimuyak. Ang mga bulaklak sa hardin ay mahalimuyak. Inilalarawan sa pangungusap na ang mga bulaklak ay mahalimuyak. Nauunawaan na ba ninyo ang pang-uring panlarawan? Uulitin natin. Ang pang-uring panlarawan ay mga naglalarawan sa mga pangalan at panghalip gamit ang 5 pandama. Ibig sabihin, ang pang-uring panlarawan ay nagdi-describe ng mga pangalan at panghalip gamit ang 5 senses. At ano-ano ang mga ito? Maaring ang ating paningin, panlasa, pandama, pandinig at pangamoy. Ngayon, kung nauunawaan na ninyo ang ating talakayan, maaari ninyong sagutan ang inyong librong pluma sa pahina 170 hanggang 172.